Good morning everyone. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 08 November 2023. Wednesday. Nandito na tayo sa aklat ng Ikalawang Hari, chapter 11. Inagaw ni Atalia ang trono. Basa. Ikalawang Hari, chapter 11, verse 1. Nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ahasias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Verse 2. Ngunit si Joas na anak ni Ahasias ay naitakas ng tiya niyang si Jehosheba na anak ni Haring Jehoram at kapatid ni Ahasias. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid kaya hindi napatay ni Atalia. Verse 3, pagkatapos dinala niya ito sa templo ni Yahweh at 6 na taong itinago roon habang si Atalia ang naghahari sa lupain. Verse 4, ngunit ng 7 taon ng pamumuno ni Atalia ipinatawag ni Joyada ang mga pinuno ng mga bantay ng hari at ng mga bantay sa palasyo at pinapunta sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ni Yahweh. Itinago sa guys, dinala niya sa templo, itinago doon. Okay, ulitin ko yung Ikalawang Hari, chapter 11, verse 4. Ngunit ng 7 taon ng pamumuno ni Atalia, ipinatawag ni Joyada ang mga pinuno ng mga bantay ng hari at ng mga bantay sa palasyo at pinapunta sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ni Yahweh pagkatapos iniharap sila sa anak ng hari. Verse 5, sinabi niya sa kanya, ito ang gagawin ninyo, ang 3 bahagi ng mga bantay para sa araw ng pamamahinga ay magbabantay sa palasyo ng hari. Verse 6, ang 1/4 bahagi ay sa pinto ang sur at ang 1 pang bahagi ay sa may pagpasok sa likuran ng mga tagapagdala ng balita. Verse 7, ang 2 pangkat namang hindi nanunungkulan sa araw ng pamamahinga. Verse 8, ang magbabantay sa hari, sinumang lumapit ay patayin ninyo, huwag ninyong hihiwalayan ang hari kahit saan magpunta. Verse 9, sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng paring si Joyada. Isinama nila kay Joyada ang kanilang tauhan pati ang hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. Verse 10, at ibinigay ni Joyada sa mga opisyal ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa templo ni Yahweh. Verse 11, at bawat kawal ay tumayo sa kanya-kanyang lugar at nakahanda sa anumang mangyayari, ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Verse 12, inilabas ni Joyada ang prinsipe, kinoronahan niya ito at iniabot ang aklat ng kautusan, binuhusan ng langis. Guys, para ka maging hari nung araw, kailangan talaga buhusan ng langis. Anointed ba? Ito ang pinakabatang hari. Biro mo 7 taon lang, Joas ang pangalan nito. Okay, ulitin ko ha. Verse 12, Ikalawang Hari, chapter 11, verse 12, inilabas ni Joyada ang prinsipe, kinuranahan niya ito, iniabot ang aklat ng kautusan, binuhusan ng langis at ipinahayag na hari. Pagkatapos nagpalakpakan sila at nagsigawan, mabuhay ang hari. Verse 13, nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga bantay at ng taong bayan, pinuntahan niya ang mga ito sa templo ni Yahweh. Verse 14, pagdating doon nakita niyang nakatindig ang hari sa tabi ng isang haligi sa harapan ng templo. Tulad ng kaugalian, ang mga opisyal at ang mga taga-ihip ng trumpeta ay nakatayo sa tabi ng hari. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trumpeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, ito'y isang malaking kataksilan. Verse 15, inuutos ng paring si Joyada sa mga opisyal ng hukbo, ilabas ang babaeng iyan at patayin.
pati ang sinamang magtatangkang magligtas sa kanya. Ngunit, huwag ninyo silang papatayin sa loob ng templo ni Yahweh. Siya'y sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Ang mga bagong pagbabagong isinagawa ni Jehoiada. Verse 17, pagkatapos pinanumpa ni Jehoiada si Haring Joas at ang taong bayan na maging tapat bilang sambayanan ni Yahweh, pinanumpa rin niya sa isang kasunduan ang hari at ang sambayanan. Verse 18, pagkatapos pumunta ang mga tao sa templo ni Baal, ginaba nila ito at winasak pati ang rebulto ni Baal. Ayan na guys, dapat talaga huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Iisa lang ang Diyos natin talaga. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na isang pari ni Baal at si Jehoiada. So may mga pari din pala na na hindi sa kay Father God. Kasi ito kay Baal naglingkod Pero pari sila guys. At si Jehoiada ay naglagay ng mga bantay sa templo ni Yahweh. Verse 19, tinipon niya ang mga pinuno sa ng mga bantay ng hari at ng mga bantay ng palasyo at sinamahan nila ang hari mula sa templo ni Yahweh hanggang sa palasyo. Kasunod ang mga tao, pumasok si Joas sa pintuan ng bantay at umupo siya sa trono bilang hari. Verse 20, nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula ng patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Verse 21, si Joas ay 7 taong gulang nang maging hari ng Juda. So ibig sabihin guys, nung tinakas si Joas ng kanyang tita, wala pa siyang 1 taon kasi 7 taon siyang nakatago, diba? Tapos 7 taong gulang siya nang maging hari. So baby pa siya nung itinakas, tapos 7 years old siya na maging hari. O diba, ibig sabihin guys, kung talagang magiging hari ka, is magiging hari ka kahit gaano ka pa kabata. Ito si Joas, pinakabata to tiyak. Si Joas ay 7 taong gulang nang maging hari ng Juda. So nandito na tayo sa ikalawang hari, chapter 12, ang paghahari ni Joas sa Juda. Ikalawang hari, chapter 12, verse 1, ng 7 taon ng paghahari ni Jeho sa Israel, si Joas ay nagsimulang maghari sa Jerusalem. Naghari siya sa loob ng 40 taon. Wow! 40 years, so ibig sabihin 47 na siya nung nung matapos yung kanyang paghahari. Bata pa rin. Ang kanyang ina ay si Sibia na taga Beer-Seba. Verse 2, sa buong buhay niya ay naging kalugod-lugod siya kay Yahweh dahil sa pagtuturo sa kanya ng paring si Jehoiada. Verse 3, gayon man hindi niya naipagiba ang mga dambana para sa mga Diyos-Diyosan, kaya nagpatuloy ang mga tao na maghandog ng hain at magsunog ng insenso doon. Verse 4, minsan sinabi ni Joas sa mga pari, ipunin ninyo sa templo ang salaping ibinayad kaugnay ng mga handog, ang bayad para sa mga karaniwang handog at ang salaping ibinigay ng kusang loob. Verse 5, ang salapi ay tatanggapin ng bawat pari mula sa mga tao upang gamitin sa pagpapaayos ng anumang sira sa templo. Verse 6, ngunit 23 taon nang naghahari si Joas ay wala pang naipapaayos sa templo. 23 taon, 23 years. Wala pang naipapaayos sa templo. Ang mga pari, verse 7, kaya ipinatawag ni Haring si Jehoiada at iba pang pari, bakit hindi pa ninyo inaayos ang mga sira sa templo? Tanong niya sa mga ito. Mula ngayon, hindi na kayo ang tatanggap ng salapin para sa pagpapaayos ng templo. Verse 8, sumang-ayon naman ang mga pari na hindi na sila ang tatanggap ng salapi sa mga tao at hindi na rin sila ang mamamahala sa pagpapaayos ng templo. Verse 9, kumuha ng kahon ang paring si Jehoiada at binutasan niya ang takip nito. Inilagay niya ito sa tabi ng dambana sa gawing kanan ng pintuan ng templo ni Yahweh. Doon inilalagay ng mga paring nagbabantay sa pinto ang lahat ng salaping ibinibigay ng mga tao. Verse 10, at kapag marami ng laman ang kahon, ibinibilang ito ng pinakapunong pari at ng kalihim
ng hari saka inilagay sa mga supot. Verse 11, pagkatapos timbangin ang mga salaping na ipon, ibinigay nila ito sa mga namamahala sa pagpapaayos ng templo. Ito ang ibinabayad nila sa mga karpintero at mga manggagawa. Verse 12, sa mga kantero at sa mga nagtatapyas ng adobe. Dito rin nila kinukuha ang pambili ng mga kahoy, ng mga batong tinapyas at ng iba pang kailangan sa pagpapaayos ng templo ni Yahweh. Verse 13, ang nalikom na salaping ito'y hindi nila ginagamit sa paggawa ng mga palangganang pilak, mga pantabas ng mitsa, mga mangkok, mga trompeta o anumang kasangkapang niyari sa ginto o pilak. Verse 14, lahat ng malikom ay ibinibahid nila sa manggagawa at ibinibili ng mga kasangkapan para sa pagpapaayos ng templo. Verse 15, hindi na nila hinihingan ng ulat ang mga namamahala sa mga gawain sapagkat matatapat ang mga ito. Verse 16, ang salaping mula sa handog na pambayad ng kasalanan at ang salaping mula sa handog para sa kapatawaran ng kasalanan ay hindi na inilalagay sa kaban sapagkat nakalaan iyon sa mga pari. Verse 17, ang panahong iyon ang lungsod ng Gat ay sinalakay at sinakop ni Hazael na hari ng Syria, pagkatapos tinangka naman niyang salakayin ang Jerusalem. Verse 18, kaya kinuha ni Haring Joas ang mga kaloob na nalikom ng mga ninuno niyang sina Jehoshaphat, Jehoram at Ahazias na naging mga hari ng Juda, pati na rin ang mga kaloob na kanyang nalikom. Kinuha rin niya ang mangginto at pilak sa kabangyaman ng templo at ng palasyo at ipinadala kay Haring Hazael. Dahil dito, hindi na sinalakay ni Hazael ang Jerusalem. Verse 19, ang iba pang mga ginawa ni Joas ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Verse 20, nagkaisa ang kanyang mga opisyal laban sa kanya at pinatay siya ng mga ito sa bayan ng Milo sa may papuntang sila. Tingnan mo guys, ang pumatay kay Haring Joas, mga opisyal niya. Ulitin natin na ikalawang hari, chapter 12, verse 20. Nagkaisa ang kanya mga opisyal laban sa kanya at pinatay siya ng mga ito sa bayan ng Milo sa may papuntang sila. Verse 21, ang pumatay sa kanya ay ang mga opisyal niyang si Josakar na anak ni Simet at si Jozabad na anak ni Somer. Inilibing si Joas sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David. Humalili sa kanya ang anak niyang si Amazias bilang hari. Tingnan mo lang guys, talagang pinakabuod lang yung inaano kay Haring Joas. Hindi man lang sinabi kung sino yung naging asawa niya. O diba? Kasi mula nung 7 years old siya, mula nung baby siya, 7 years old siya, naging hari. Tapos, ayan, hindi man lang binanggit kung sino yung kanyang asawa. Hindi talaga binabanggit halos mga babae dito sa Bible. Okay, bye everyone. God bless.